Mapagpalang araw mga ka-survivor, ibabahagi ko nga po sa kanila ang bahagi po ng isang araw ko po. Ito po ginagawa ko, araw-araw ko nga po ang ginagawa yun, naglalaba po talaga ako, binabawasan ko po kasi yung mga labahin po namin, ayaw ko po talaga na natatambak po siya, kaya kung okay po yung pakaramdam ko, ginagawa ko po talaga yan araw-araw. At pagkatapos ng labahin ko po ay nagsalang naman po ako ng sinaing po namin kasi nagugutom na daw po yung bunso namin. Mga bandang hapon na po pala yan, kaya kailangan magsasalang na po talaga ako ng para sa hapunan po namin. Bali po sa rice cooker po ako nagsasalang po, ganun din naman po kasi pag mag-aano po tayo sa shilling po, minsan maaksaya rin po sa gas, kaya po doon ko na po rin sinasalang, tapos isinasama ko na po dyan yung para sabiran ko po na sinain po nila kasi maghiwalay po talaga kami ng pagkain po, pero sa isang bahay lang naman po kami. Pinasama ko na lang po sila, ganun din naman po, kumukuha na lang po ako ng bigas doon po sa bigasan po nila. Bago ko nga po isalang yan, pinupunasan ko po muna yung rice cooker po dun sa ilalim para po hindi magkaroon ng problema yung rice cooker. Matagal na rin po ako nagsasaing dyan. Ang ginagawa ko po pag nagsasaing po ako para hindi po napapanisan at inaabot po sa amin maghapon, para isang salang na lang po nilalagyan ko po siya ng konting suka po. Kahit magsalang po ako ng umaga, umaabot po siya hanggang gabi po namin. Iniinit na lang po namin para hindi rin po maaksaya masyado po sa kuryente. At yan naman po mga gulay na nasa harapan ko po, ayan naman po yung gagamitin ng biyanan ko po para sa pagtitinda po nila, kasi nagtitinda po sila ng almusal. At maya naman po sumisigaw yung bunso ko, siya daw yung nagugutom. Meron po doong kanin na lamig sa rep, nilagay ko po. Siya pong ininit ko, tapos sinangag ko po, tapos may mga ulam po doon na binigay po sa amin, siya pong ininit ko para maiulam po talaga po minsan pag nagugutom po, hindi ko po mapigilan na hindi po nangihingi po talaga siya. Kailangan po ibigyan po kung meron pong pagkain namang natitira, yun naman po pinapakain namin. Ang kagandahan lang po sa mga anak ko, hindi po talaga sila mapili sa ulam. Saka hindi ko na po sila nasanay na kumain ng mga processed food, kasi po para po sa akin, kasi bilang ina, para lang po sa akin na bilang ina po talaga po, para hindi po siya advisable na lagi pong kinakain ng mga anak po natin. Hindi po, sabi po sa kanila, di bali po na maggulay tayo o maglaga tayo ng kahit na anong gulay, basta basta maayos naman po yung kinakain nila at maganda naman po yun para sa kalusugan nila. Nung na-stroke nga po ako mga ka-survivor, nung July 2022 po, pagkamulat po ng mata ko, unang-una po, nagpasalamat po talaga ako sa Panginoon Diyos sa pangalawang buhay na pinagkaloob niya po sa akin, na sana po, sabi ko po sa Lord, bigyan niyo pa po kahit ilang taon pa po, antayin ko lang po na maging okay na yung mga anak ko, malaki na po sila, marunong na po sila magtanggol sa sarili nila, paano po sila mabuhay, okay na po ako dyan, Lord. Ayun naman po talaga ang hinihiling ko, Panginoon, sabi ko sa Lord, na ayun naman po ang pinagkakaloob niya po sa akin sa araw-araw, na 2 years na po akong stroke survivor, pero ito pa rin po ako, nakakatayo pa rin po, maayos pa rin po yung kalagayan ko, kahit na hindi na po talaga okay po minsan yung pananaw ko, yung pakaramdam ko, pero nandoon pa rin po na pinapalakas niya pa rin po ako, hindi niya po ako pinababayaan, kasi alam ng Lord na kailangan pa ako ng mga anak ko, na kailangan pa nila ng isang ina. Siguro darating naman po ang araw na mawawala po tayo sa mundong to. Hindi naman po mawawala yung pagkakataon na yun na doon po tayo papunta. Ang hinihiling ko po lang sa Lord na pahabain niya pa po ang buhay ko, para po may mag-alaga pa po sa mga anak ko at magsubaybay po, at pag yung kaya na po talaga nila, pwede na po ako doon. Lagi po natin iisipin mga ka-survivor na walang higit na mas tutulong sa atin kundi ang Panginoon Diyos. Doon lang tayo mananalig sa kahit na ano pang kaparaanan
Alam niyo po mga ka-survivor, hindi ko naman po hinikayat yung mga kapwa ko na survivor o kapwa ko po na may sakit. Pero ilang buwan na rin po ako na hindi po nagtitake po talaga ng maintenance. Ilang beses na rin po ako inatake, 4 na beses na rin po. Pero ayun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos na hindi niya po ako pinababayaan at patuloy niya pa rin po akong pinapatatag sa lahat ng oras. At ayan nga po, yung biyanan ko po, pinapatikman ko nga po yung binigay na ulam at sabi, hindi naman daw panis, okay pa naman yung lasa. Kaya po ininit ko na lang para po may ulam din ang anak ko. Tapos po may ano po yan, sinigang na isda, ay sinigang na bangus. Tapos po yung isa naman po, minudo po. Ayun po yung ipinaulam ko sa anak ko. Kasi yung ano po, yung may sabaw po, parang ano na po siya, parang panisa po kasi yung lasa ko o panlasa ko lang po siya. Pero yung minudo na lang po ang pinaulam ko. Salamat po sa Panginoon Diyos kasi hindi niya po talaga kami pinapabayaan. Alam niyo po yung mga survivor na nakakaraos po kami. Na ako po wala na po akong hanap buhay. Yung asawa ko ganun din po. Pero nandun pa rin po ang biyaya ng Panginoon Diyos na ibinibigay niya po sa amin yung pangangailangan po namin ng sapat po at maayos po kasi nakabukod po kami sa pagkain pero po yung tirahan po namin doon lang din po ako nakatira sa biyanan ko po pero bukod po kami ng pagkain sa lahat po isang bahay lang po talaga kami kasi sa ngayon po wala pa po talaga kaming sapat na kakayanan para po makapagpukod po. Pero naniniwala po ako na balang araw po ipagkakaloob po ni Lord na bago man po ako mawala sa mundong to, kami po ng mag-asawa ay magkakaroon din po ng sariling bahay ang para po sa mga anak namin na matatawag po talaga namin na sariling amin. Na hindi naman po ako nangangarap ng malaking bahay. Yung sapat lang po na magkaroon po kami ng sariling tirahan ng mga anak ko, asawa ko po. Kasi po, para po sa akin, ayun po talaga ang pinapangarap ko po na makapagpukod po kami ng kami-kami lang. Kasi nakakahiya din po kasi pagkatapos ko nga po mainit yung pagkain, ipinakain ko na po yung bunso ko. Ito na nga po, alive na po siya. Maya po, ayan, nagkukulit na naman po siya. Salamat po pala mga ka-survivor sa pananatili niyong panonood ng mga videos ko. Maraming salamat po. God bless.